12, verse 1. Tingnan natin yung pagkasulat sa Daniel chapter 12. Basahin natin sa Tagalog. Sa panahong yaon ay tatayo pinigil sa dakilang prinsipe na tumatayo sa ikabubuti ng mga anak ng iyong bayan. At magkakaroon ng panahon ng kabagabagan na hindi nangyari kailanman. Wala nang magkaroon ng bansa hanggang sa panahong yaon. At sa panahong yaon ay maliligtas ang iyong bayan, bawat isa ay masutong pa man na nakasulat sa aklat. That is verse Word 1. tuloy. At marami sa kanila na natutulog sa alabok ng lupa ay nangagigising, ang iba'y sa walang hanggang buhay, at ang iba'y sa kahihiyan at sa walang hanggang pagkapahamak. Sa aklat po ni Propeta Daniel na binasa ni Sister Bilia para po sa mga nag-aaral, ay may mga panahon na kailangan po pag-aralan sapagkat nilinaw ng propesiya na magkakaroon ng panahon ng kabagabagan at hindi nangyayari kailanman mula nang magkaroon ng bansa. So, meron tayong 197 nations. So, bago nagkaroon po ng mga bansa, meron ng propesiya. Hanggang sa panahong yaon, at sa panahong yaon ay maliligtas ang iyong bayan, bawat isa na masusumpungan na nakasulat sa aklat. Sa verse 1 hanggang verse 2, marami sa kanila na nangatutulog sa alabok ng lupa ay mga gigising, ang iba'y sa walang hanggang buhay, at ang iba'y sa kahihiyan, at sa walang hanggang pagkapahamak. Yan. Itong bersikulo na ito ay pinakamahirap itong balangkasin sa panahon natin. At makikita natin sa pagbabasa mula dito sa verse 1 up to verse 4. So verse 3 po tayo. Ang silang pantas ay sisilang ng parang ningning ng langit, at silang mga babalik ng marami sa katwiran ay parang mga bituin magpakailanman. 4. Ngunit ikaw, O Daniel, isara mo ang mga salita at tatakan mo ang aklat hanggang sa panahon ng kawakasan. Marami ang tatakbo ng parito at ang kaalaman ay lalago. Yan. So sa time natin, ang kaalaman pagdating sa teknolohiya, maging edukasyon, kahit grade 2, grade 3, grade 4 ngayon, natututo na sa teknolohiya na umiiral sa ating panahon, na ito ay sinabi ng Diyos kay Daniel na yung aklat, isara mo ang mga salita at tatakan mo ang aklat hanggang sa panahon ng kawakasan. Sa time natin, ang last days na pinag-uusapan po yung 7 Church of Ages, 7 seal, 7 trumpet. Ang last days, which is the time of Antichrist, dito rin po sasabay ang paggalaw ng Antichrist, at sa ibang scripture, dito rin po sasabay ang pagparito ng Panginoon na hindi halata.
ng tao ang coming of the Lord spiritual na itong sinulat ni Daniel, siya rin po ang magbubukas nito. Like nung bubuksan niya ang aral tungkol sa Christ Sabbath, binanggit ng Apostol Lucas, chapter 6, verse 5, I am the Lord of Sabbath. Colossians chapter 1, verse 15 and 18, He is the image of God. So, lahat yon ay ipinakita na itong sinulat ni Propeta Daniel, kabilang po ito sa ating pinag-uusapan na ang maglilinaw niyan siya sa pamamagitan ng banal na kasulatan. At titiyakin natin sapagkat isa ito sa mga nilinaw ni John the Beloved ang kahalagahan doon sa pagkaalam kung sino po ang may kapangyarihan na magbukas ng aklat na sinara ni Daniel. Okay, tingnan natin. Sa Revelation chapter 5, verse 5, At sinabi sa akin ng isa sa matatanda, huwag kang umiyak. Narito ang leon sa angkan ni Yoda. Ang ugat ni David ay nagtagumpay upang magbukas ng aklat at ng pitong tapat nito. yun. So, if we took dispensation, Father dispensation, Sonship dispensation, and the Holy Spirit dispensation, which is our time, which is last day's time. Binanggit na scripture na merong isang matanda na sinabihan na huwag kang umiyak. Ibig sabihin sa haba ng panahon, if we talk dispensation, ang pinaka minimum na competition ng iba po nating mga kapwa believers, every dispensation bumibilang po ng 2,000 years. Ang tao hindi nabubuhay ng thousands and 2,000s. Yung 2,000 years, ilang generation na po ang bilang po na lumalabas niyan. So yung sinundan nitong matandang ito, hanggat sa pinanganak itong matandang ito, maaring na tuklasan niya ang dispensation of time na walang nagpaliwanag nito. Walang nagbigay ng malinaw sa kaisipan ng tao tungkol po sa pagsara ni Daniel sa aklat na ito. Na ngayon, inabutan natin sa ating panahon, binasa natin ang Lucas chapter 6 verse 5, I am the Lord of Sabbath. Ibig sabihin, ano nangyari ng Sabbath sa Hudyo? Ano naman ang Sabbath ngayon na sinabi ni Christ na He is the Lord of Sabbath? Na ang marami ngayon hindi na nagsasabat, na marami din ngayon ang nagpatuloy ang Sabat, na kinikilala ang Sabat na Sabado. Paano yung Sabat ni Kristo? Ito ngayon ang problema na atin pong pag-uusapan sapagkat merong declaration ng Biblia tungkol po sa false religion. Bagamat hindi ina-identify, ngunit makikita natin sa scripture kung sino po ang gumaganap nito sa tinutukoy na false religion. Ang mga apostol po nagsulat niyan. So, malinaw na bago si Christ umakyat sa langit, tinitrain niya ang mga apostol in 40 days bago dumating po yung Pentecostes. At tinuro sa kanila ang tungkol sa kaharian ng Diyos. So meaning, nilinaw na sa kanila ang mangyayari sa second coming of the Lord spiritually, nilinaw ng mga apostol, kaya sinulat nila ito. At sa time natin, binasa natin ito, yung Lucas chapter 6 verse 5, I am the Lord of Sabbath, and Marcos chapter 2 verse 27, ginawa ang Sabbath para sa tao. Anong nangyari sa tao ngayon? Bakit hindi nagsabat? Ito yung nangyari sa Revelation. Na umiyak ang matanda, na sabi niya, sinong makapagpaliwanag dito? At merong nagpayo sa kanya. Doon sa verse 5. Okay, pakiulit po. At sinabi sa akin ng isa sa matatanda, huwag kang umiyak. Narito ang leon sa angkan ni Yoda. Ang ugat ni David ay nagtagumpay upang magbukas
Yun. Magmula sa ugat ni David, siya ang magbukas ng aklat maging sa 7 tatak na yun. So kung narinig ng matandang yun, sinabi sa kanya, siguro ang saya niya. In kaso, nalalaman niya ang mensahe, hindi pa niya naabutan yung namatay at muling nabuhay. Sino yung propeta ng Diyos na naghandog kay Christ sa loob ng 8 araw na sabi niya bago siya mamatay, makita man lang niya ang tagapagligtas? Sa time natin, hindi natin naabutan ang physical na katawan ng ating tagapagligtas at binasa natin ang Revelation, kailan magsimula ang kaunawaan sa tao na paniwalaan ng paghahari ni Kristo na yung aklat na binuksan ni Kristo na siya lang ang tanging makapagbukas. Kapag binuksan niya ito, ang sabi ni Apostol Lucas, sa ibig lang niyang pagpapahayagan. So dito makikita natin na ipinaliwanag ng Revelation chapter 5 verse 5, ang magbukas yan mula sa ugat ni David. Ayan na. Okay. Para pa matutok natin yan, sundan natin ang verse 6. At nakita ko sa gitna ng luklukan at ng apat na nilalang ng buhay. At sa gitna ng matatanda, ang isang kordero na nakatayo. Nawari ay pinatay, na may 7 sungay at 7 mata, na siyang 7 espiritu ng Diyos na sinugo sa buong lupa. Yung pito-pito na yung binanggit na yon, iisa lang ang tinutukoy na magbukas ng aklat na sinara ni Daniel. Anong ginawa nila doon sa kordero na yun? Pinatay mula sa lupa. Yung magbukas ng aklat, pinatay mula sa lupa, na ang aral na dumating sa Christ believers to save and to redeem, sapagkat walang kaligtasan kung walang namatay. Wala ding kaligtasan kung walang nabuhay. At ilang araw pinatay sa lupa at ilang araw nabuhay na maguli. Ibig sabihin, pag binuksan yung aklat na yon, yung pinatay, ilang araw pinatay, ilang araw nabuhay na maguli. Yan ang pagbukas niyan. Okay. Ang sabi ng verse 7, At siya'y lumapit at kinuha ang aklat sa kanang kamay niyaon. Nakaupo sa luklukan. Tuloy. At pagkakuha niya ng aklat, ang apat na nilalang na buhay at ang 24 na matatanda, 24 na matatanda ay nangagpapirapa sa harapan ng kordero, na ang bawat isa'y may alpa at mga mangkok na ginto na puno ng kamanyan na siyang mga panalangin ng mga banal. Kung i-propound mo po yung pagbabasa na yan at pag-a-analyze, nanikluhod sila nakiusap. Hindi nila naintindihan yung aklat na yon, kung paano ipaliwanag yon. Kaya buong pakiusap nila doon sa kordero na yon. At naghandog sila na ang hangarin nila na maintindihan yung aklat mabuksan, maipaliwanag yon. Ibig sabihin, merong mga sent people na nagpe-pray, umiiyak, nanikluhod sa Diyos na mabuksan yung unawa tungkol sa sinabi ng mga propeta kung paano ipamuhay ng tao yung laman ng aklat na yon. Ngayon, ang sabi ng verse 8 sa pagpapatuloy po, verse 8, At pagkakuha niya ng aklat, ang apat na nilalang na buhay at ang 24 na matatanda ay nangagpatirapa sa harapan ng kordero, na ang bawat isa'y may alpa at mga mangkok na ginto na puno ng kamanyan
na siyang mga panalangin ng mga banal. Isipin nyo po. Yung isipin po natin that we have 10,000 religion sa buong daigdig na ang ipinakita ng mga religion sa atin. Iba't ibang mga religion kasama ang Islam, Taoism, Buddhism, Christian, Seven Adventist, mga Presbyterian, at iba't ibang mga churches bilang po ng 10,000 sa buong daigdig. Dito pa lang sa Revelation chapter 5, ipinakita na itong 24 na matatanda, ang tanging trabaho nito, manikluhod sa Diyos manalangin. Na ang pinag-uusapan doon sa binasa na yon, na yung aklat na yun mabuksan. Hindi sila pwedeng makapagbukas at makapagpaliwanag doon sa aklat na yon, liban doon sa kordero. Kaya ganyan ang pakiusap nila. Isipin mo yun po, na hindi makukuha ang aklat na mabuksan by university, by profession, kung anong kurso, Doctorate of the Bible, 4 years course, Doctor of Theology, hindi po nakukuha yan. Merong 24 na sent person na nag-pray, naghandog sa kordero, na ang tanging pakiusap nila, mabuksan yung aklat na yon. Ibig sabihin, hindi basta-basta magbabasa lang. Hindi basta-bastang tackle ng topic, anumang topic, na pag nabasa mo ngayon, yun na yun ang pinakasintro. Pag nakita mo ngayon, yun na yun ang pinakagagawin na aral na panghawakan mo. Liban kung ipapaunawa ng kordero doon sa ibig niyang papahayagan at kailan nakaposition yung time na yan. Okay, bago natin ituloy, tapusin natin yung verse 9. At sila'y nag-aawitan ng isang bagong awit na nagsasabi, ikaw ang karapat-dapat na kumuha ng aklat at magbukas ng mga tatak nito, sapagkat ikaw ay pinatay at binili mo sa Diyos ang iyong dugo ang ang tao sa bawat angkan at wika at bayan at bansa. So yan po ang ating pinakamalaki, no? Bago mapagtuloy as a Christ believers, na dapat ang tao maging Christ believers. Wala tayong ibang ini-encourage sa buong daigdig na dapat magiging Christ believers or believers in God in the name of Jesus Christ. Sapagkat iisa lang ang dugo na nabuo sa cross ng Calvary. Walang iba ang larawan ng Diyos, which is our God Almighty in the name of Jesus Christ, na yung pangalan Jesus Christ binigay sa kanyang larawan. At yung larawang ito tinawag siyang kordero sa panahon ni Moses in chapter 12. At sa panahon natin nilinaw ni Apostol Juan kung sino itong korderong ito. Okay. Sabi sa John chapter 1 verse 29. John chapter 1 verse 29. Nang kinabukasan ay nakita ni Juan si Jesus na lapit sa kanya. At sinabi, narito ang kordero ng Diyos na nag-aalis ng kasalanan ng sanlibutan. Sino yung kordero? Narito ang kordero ng Diyos na nag-alis ng yan. Ngayon, iisa ang kordero na namatay at muling nabuhay mula sa ugat ni David. Siya ngayon ang may kapangyarihan magbukas sa aklat na sinara ni Daniel. Mula sa time ni Daniel hanggang kay Christ, ilang libong taon.
After His death and resurrection, siya ngayon ang magpaliwanag niyan, siya ang magtuturo niyan, siya ang magkukorek sa buong daigdig kung sino ang mga religious organization, if we talk religion, sino ang nakapasa dyan at tumanggap ng understanding na yon mula sa kordero sapagkat siya lang ang magbukas niyan. So pag tinanong tayo, halimbawa tinanong tayo, no? Tinanong ang iba nating mga kapatiras pananampalataya, ay paano yung mga Bible school? Paano yung doctorate of the Bible, mga theologian, paano yan? Problemang malaki yan sapagkat in Hebrew chapter 7, verse 7, pababa yan, mababasa mo, na ang dating mga saserdote ay kinukuha mula sa angkan ng mga Levita. Nung pagdating ni Kristo, pinalitan na lahat ang kautusan na yan sa pagkuha ng saserdote. Ibig sabihin, kansilado na ang mga university. If we talk theology, pagdating ni Christ, sapagkat siya ang may kapangyarihang magbukas ng aklat na yan. So, sa panahon natin po, sa mga nagsusuri, especially sa mga professor, panganib ito sa atin kung hindi natin ituro ang katotohanan sapagkat sa bansa natin, kung pag-uusapan ang religion, agree ako na ang Islam ay 13th century dumating na sa bansa natin. Agree din ako na ang Christianity dumating sa bansa natin 15th century. Ang tanong, paano na penetrate ang bansang Pilipinas mula sa 15th century na naging Christian? Hindi ito isang pangkaraniwang evangelism na house to house ang nangyari. Dumaan muna sa gera, trouble, para mapuwersa ang tao sumunod sa gusto ng 15th century. Okay, thousands of years bago tayo pinanganak. O, sabihin na lang natin 100 years or 50 years, sino mang nabilong sa ating panahon. Ano nangyari sa time natin ngayon? Paano itong sabat ni Kristo? Paano yung sabat ni Hudyo? Paano pagkasunduin yan? Sapagkat marami ngayon na ang Gentile, maraming nagtuturo na ang Gentile hindi na pwedeng sundin ang practice ng Jew. Sapagkat hindi tayo Jew, kundi tayo ay Hintil. Kapag ganun ang declaration, sisirain nila ang paliwanag ni Apostol Pablo sa Galatia chapter 3 verse 29 na tayong mga Hintil through Jesus Christ maging tagapagmana ayon sa pangako at maging binhi ni Abraham. So, yung process ng Diyos, hindi siya nawawala sa Gentile at the same time sa Israel through Jesus Christ. Ngayon, itong kordero, in the name of Jesus Christ, after His death and resurrection, ayon sa paliwanag ng Hebrew chapter 12, verse 1. Tingnan natin na sapagkat ang sabi po ng Hebrew chapter 12, verse 1, pakibasa sa Tagalog. Kaya siya magkapugpog tayo ng makapal na bilang ng mga saksi. Itabi naman, walang liwag ang bawat kasal. At ang pagkakasalang pumipigil sa atin at ating takbuhin may pagpipis ang takbuhin nilagay sa harapan natin. Two. Verse 2. Verse 2. Namasdan natin si Jesus na gumagawa at sumakdal ng ating pananampalataya. Na siya dahil sa kagalakang inilagay sa harapan niya ay nagtiis ng krus, naniwalang bahala ang kahiyaan at umupo sa kanan ng luklukan ng Diyos. Malinaw. Kailan ang pag-upo niya sa kanan sa luklukan ng Diyos? After His death and resurrection. Pag binabalikan natin
ang kanyang time sa pagkabuhay na maguli, pinaliwanag din ng Scripture. Ang mga apostol nakatingin sa kanya pataas. Sabi ng anghel nagsabi sa kanila, sinong tinitingnan niyo? Na ang kung paano nakita niyo pamalig pa roon, ganun din makita niyo pabalik. So pag in-interpret mo siya ng literal, naghihintay ang tao ngayon sa coming of the Lord. Ay sa pag-aaral sa kingship time ni Jesus Christ, hindi na literal kundi spiritual. Walang paghahari sa spiritual na gagawin mong literal. Sapagkat ang hari namatay at muling nabuhay, Kordero in the name of Jesus Christ, sa kalagayang espiritu, magkakaroon siya ng manifestation sa time natin na doon magkabukingan. Kung sino ngayon nagtuturo sa panahon natin na binuksan ang kanyang kaisipan ng Kordero, na ang Kordero lang may kapangyarihang magbukas ng aklat na sinara ni Daniel. Dito magkabukingan ngayon pagdating sa Spirit Dispensation. Kasi yung sealed, yung seven trumpet, lahat ng 7 na pinag-uusapan sa Scripture, si Kristo magbukas niyan. Kaya ngayon maraming nasira. Actually, kapag merong mga prediction, lindol, bagyo, tsunami, binanggit na before the foundation of the earth mangyayari yan. So sinasabay lang nila ang rumors sa pangyayari with NASA na may ganong mangyayari. Anong sinabi nila? Nagkataon at sinabi talagang tama ang propesya nito. Biblical na po yan, matagal nang sinabi ng Diyos yan. Kaya anytime pinaredy ng tao, hindi ibig sabihin na mag-ready ang tao kung kailan may sakuna. Hindi po. Ngayon, pupuntahan natin yung He sat down the right throne of the Father. Ngayon, pag sinabing He sat down the right throne of the Father, spiritually in the name of the Father and the name of Jesus Christ. John chapter 17 verse 6, ang sabi doon, nagpapasalamat siya na sa Ama na ang pangalang binigay sa Kanya ay pinakilala sa atin. Saan galing yung pangalan? Galing sa Ama. Yung tinanggap niya ang pangalan, pinakilala sa atin. Pero bago natin nakilala, dala mo na ni Gabriel, Lucas chapter 1, verse 26, at binigay kay Mary na yan ang ipapangalan niyo. Namuhay ang bata in 30 years sa daigdig na ito bilang simpleng tao. Pagdating ng 30 years old, 3.5 supposedly nag-start sa kanyang ministry, tinapos niya yon. Sapagkat yung 3.5 na competition, siya din po naglinaw tungkol doon sa sinabi ni Daniel in chapter 12 from verse 1 up to verse 4 na binasa nyo kanina. Siya din ang maglilinaw niyan kung paano ipapaliwanag niya base sa scripture ang tungkol sa panahon ng kanyang paghahari at hinintay niya kung kailan matapos ang kanyang ministry at nang umupo siya sa kanan ng Ama dito ngayon sa panahon natin, paano niya ikukorek ang mga religion na ito'y tama, ito'y mali, ito'y tama, ito'y mali. Siya din magkukorek niya. At makikita natin ngayon, scripture. Okay. Ngayon, sa kanyang paghahari, dahil siyang hari, siyang masunod. At kapag siyang masunod, siyempre ang hari, maluwalhati, mapurihan, maparangalan. So paano ngayon mapurihan ang hari? Ang mga tao hindi na magsabat kay Kristo. Paano mapurihan ang hari? Ang mga tao ngayon sabat ng Hudyo ang pinagpatuloy. Itong pag-aaral nito ay napakalalim ito sa mga nagsusuri actually. Sapagkat ngayon po, kung ating talakayin sa ibang pagkakataon, okay, napakaganda. Tungkol sa light and darkness, talagang napakaganda po. Sapagkat dito po ipinakita ang paglilinaw, ngunit pansamantala, pupuntahan natin ang time ng kanyang pag-aari, kung ano po ang ibibigay ng daigdig
ng tao, ng sino man, doon sa mga binuksan na aklat na ang nagbukas nito walang iba ang kordero at kung sinong ibig niyang pagpapahayagan nito. In Lucas chapter 12, mababasa po natin yan. Okay. Puntahan natin, Revelation chapter 1, verse 6. At ginawa tayong kaharian, Yun. mga saserdote sa kaniyang Diyos at Ama. Mm. Sumasa kanya nawa ang kaluwalhatian at ang pagkahari magpakailan-kailanman. Siya nawa. Ang linaw. Anong gagawin ng Diyos? Ginawa tayong kaharian. Oh. Pag pinagharian ng isang tao, body, soul, and spirit, from head to toe, secured ng Diyos. Dahil pinagharian siya. Even in any darkness, poverty, sickness, disease, hindi makalapit sa iyo because gagawin tayo ng kaharian ng Diyos. Ano pa? Mga saserdote sa kanyang Diyos at Ama. Nawa ang kaluwalhatian, ang paghahari, magpakailan-kailanman, siya nawa. Tanong, paano mabigyan ng kaluwalhatian ang Diyos kung ang paniniwala ng tao, ang Sabat wala na? Kung paniniwala ng tao, ang hintil hindi pwedeng magsabat sa Sabat ng Jew. Paano mabigyan ng kaluwalhatian ng Diyos kung ang paglilingkod sa Diyos sa pagkilala sa first day of the week ay hindi diniklara at kasama sa sinabi ng kordero doon sa pagbukas niya. Ibig sabihin, ang first day of the week ang magbukas niyan kordero. Ang seventh day of the week ang magbukas din yan kordero. Ang pagharian niya, siyang magpapaliwanag niyan. Sabi dito, kaluwalhatian, ang paghahari, magpakailanman, kailanman, siya naman. Okay, check natin ha. I-check natin sa false religion kung mabigyan ba ang Diyos ng kaluwalhatian gaya nito na gagawin ng Diyos sa isang tao sa ibig ng Diyos. Okay, number 1, Marcos chapter 7 verse 4. Marcos chapter 7 verse 4. At kung nagsisipanggaling sila sa pamilihan, kung hindi muna nangaghugas ay hindi sila nagsisikain. At may iba pang maraming bagay na kanilang minana upang ganapin, gaya ng mga paghuhugas ng mga inuman, at ng mga saro, at ng mga inumang tanso. Ano pa? Tuloy. At siya ay tinanong ng mga parasiyo at ng mga eskriba, bakit ang iyong mga alagad ay hindi nagsisilakad ng ayon sa salit-saling sabi ng matatanda, kundi nagsisikain sila ng kanilang tinapay ng mga kamay na karumal-dumal. Doon pa lang isang malaking problema na sapagkat sanay sa batas ang mga scribe and Pharisee sa salit-saling sabi ng tao. Ngayon, binanggit ng Malakias chapter 3 verse 7, kayo'y nangagpangaligaw sa mga tuntunin. Kailan nagmula? Mula pa sa inyong mga ninono. Ang sabi dito, sa binasa ni Sister in chapter 7 verse 4, may binasa ko Pakiulit, Tagalog. At kung nagsisipanggaling sila sa pamilihan, kung hindi muna nangaghugas, ay hindi sila nagsisikain. At may iba pang maraming bagay na kanilang minana upang ganapin, gaya ng mga paghuhugas ng mga inuman, at ng mga saro, at ng mga inumang tanso. Dito po, sinisindro na naging ugali pa ng mga Pariseo at Iskriba ang mga minanang malinturo na ito'y mula sa mga ninono
na ang ating mga ninuno, silang pinagmulan sa pagkaligaw sa mga tuntunin. Ibig sabihin, ito yung tinutukoy ni Apostol Marcos na mga false religion. If there is any churches today are doing this against the will of God, on that church is a false church. Kaya pinapatanggal lahat yun. If you are a Christ believers, pinapatanggal yun. Sapagkat ang sulat ni Propeta Daniel from chapter 12, ipinakita na ang kordero lang ang pwedeng magbukas sa aklat ng Revelation. At pagdating sa kanyang paghahari, kinakailangan maibigay sa kanya ang kaluwalhatian. Na itong kaluwalhatian, hindi temporaring kaluwalhatian na ang tao na buhay nung siya naglingkod sa Diyos, nung namatay siya hanggang doon lang, hindi. Ang higit dito ng pinakamagandang paglilingkod, yung pumikit ang mata ng isang tao, at nung pumikit siya, yung kaalaman niya na i-share niya doon sa isang tao, nabuhay at nabuhay hanggang sa pagbabagong lahi ang sabi ng aklat ng Mateo. Hindi dapat temporary ang pagsunod sa Diyos, kundi walang katapusan. Now, unang pinakita dito, yung minana mula sa mga ninuno. At ano ang mga pagkatao ng mga scribe and Pharisee? Mga doctorate yan, mga professional. Kaya hindi kayo magtaka sa panahon natin ngayon, even in any leaders of our nations, maraming mga professional pero nadali pa rin sa mali sa paglilingkod sa Diyos. Yan ang trabaho ng scribe and Pharisee. At sa time natin, hindi naman natin pinapangarap na ituro na maging illiterate ang isang tao. Kundi, ang hinahangad natin, mayamat mahirap, if we talk religion as a Christ believers, titiyakin natin itong paglilingkod natin sa Diyos. Maluwalhati ba ang Diyos nito? Ito ba'y para lang sa akin na habang ako'y nabubuhay, pag pumikit ang mata ko, wala na? Sa atin lang, sa pag-share natin under Jesus Christ government, we have 200 videos na in-expose sa buong daigdig. Videos po yan. Puro recorded po yan. Hindi pa balik-balik ang aral sa tulong ng Diyos. So, hanggat may teknolohiya, pumikit mang mata natin, ang video, lifetime, at walang makapagpipigil kahit sinong congressman ang mag-stop sa FB and YouTube sapagkat propesya yan na darating ang araw, ang panahon, na ang paglago ng kaalaman. At ito na ang panahon natin ngayon. Ngayon, isa pa po na patunay yan, no? At pangalawang patunay, Acts chapter 15 verse 10. Kaya po, tinanggal na natin yan. Yung mga haba, yung mga orasyon, yung paghahandog ng karne para sa pag-alay ng mga patay at pag-alay ng mga espiritu sa lupa. Tinanggal na natin yun. At yung ibang paniniwala pa natin, kaya yung iba nakakaawa po na may mga ganong taglay, tinuturuan ng ibang mga anting-antingan, at hindi na i-practice nila. Karamihan po ay ang tornilyo pakanan naging pakaliwa. Pinapractice po yan. Sapagkat ang orasyon ay hindi po pangkaraniwan, sapagkat yun ay mga tungkulin sa mga espiritu. Ngunit ina-advise natin na kung gusto niyong mas matindi pa ang inyong puwersa, isurrender niyo sa Diyos and then you can ask higit pa doon sa iyong natutunang power na mula sa Panginoon. Sapagkat yung power na binigay po sa ating mga ninuno, para sa akin po, temporary lang po yan. After the death and resurrection of Christ, Philippians chapter 2 verse 9 and 10, all knee shall bow. So lahat ng puwersa sa time ni Paul,
in chapter 19 ng Acts 11 and 12, pinasurrender lahat ng libreta, mga anting-anting, pinasurrender lahat yun kay Apostol Pablo. Maraming nagsurrender at merong malaking halaga ang bilang ng mga sinurrender nila kay Apostol Pablo na na-evangelize ni Apostol Paul na hindi yan ang tunay na puwersa. Yung dala ni Paul, matinanggap nila yun ang tunay na makapangyarihan. Bakit? Dahil pagdating ng revelation, siya lang makapagbukas nun. Wala ng iba na magbukas ng aklat na yan. Ngayon, dito sa pinanggit na ito, malinaw ang pagkabanggit sa scripture na binasa ng ating kapatid. Sa English, now therefore why tempt ye God to put yoke upon the neck of the disciples? Binasa mo na to? Hindi ba? Okay. Chapter 15 verse 10 ng Acts, Tagalog. Ngayon nga, bakit ninyo tinutukso ang Diyos na inyong nilalagyan ng pamatok ang batok ng mga alagad na kahit ang ating mga magulang ni tayo man ay hindi maaring makadala. Yan. Pinagaan na, pinasimple na. At hindi na kailangang pahirapan tulad ng binanggit ng scripture na ni ang mga magulang ni tayo. Pinakita po yung iniyakan ng matandang yon na sinong magbukas ng aklat. Nung binuksan ni Kristo, hindi na mahirap. Sapagkat sa kingship time niya, gagawin kitang isang kaharian. Ibig sabihin, pag siyang hari, susunod ka sa hari. Hindi pwedeng, pag sinabi ng hari, ganito, huwag ka nang sasamba sa ribulto, huwag mo nang kontrahin yun. Huwag mo nang sundin yung minana mula sa ating mga ninuno, huwag mo nang sundin yun. Yung hari mo na ang susundin, which is our Lord Jesus Christ. Sapagkat kapag sinunod ng hari, ang kalawalatian, magpakailanman, ay siya nawa. Tanong, dito sa Marcos chapter 7 verse 4, kapag merong ganong pang practice na pinairal sa panahon natin ngayon, especially the Christians, yan po ay bulaang relihiyon. Kasi po, maraming nagbanggit, actually, totoo yan na walang religion na makapagligtas, kundi ang tagapagligtas lang, si Jesus Christ. So, pag sinabing grupo, organizations, religion, walang salvation. Pero pag sinabing Jesus Christ government, uy, yan ang ating Savior. Yan ang gusto nating panggobyerno. So, anong panggobyerno ng Diyos kailan pairalin? Sa kanyang physical na kalagayan? No. Sa kanyang spiritual na kalagayan in the name of Jesus Christ. At yung panggobyerno niya ang pairalin ayon sa Isaiah chapter 9 verse 6 and 7 na dito sa paghahari niya, kailangan mabigyan ang kanyang panggobyerno ng kaluwalhatian. Walang korupsyon, walang conspiracy. Sa ating panahon, sinong sisihin natin sa mga leader kung merong mga corruption ang nangyayari? Yung tagapagturo, scribe and Pharisee. Bakit natuto sila nang gumawa ng ganon? Laban sa katuwiran ng Diyos. Laban sa saligang batas. Sa panahon natin, sino na naman ang gumawa? Bakit ang tao ngayon hindi nagsabat? Sila din, scribe and Pharisee. Sinita si Kristo sa time niya, pati mga apostol. Ang lakas ng loob nila malita. Pero this time, sa kingship time ni Jesus Christ, ang Diyos na magsita at mag-segregate ng mga ito. Yan na. Kaya ngayon, pinapa-concentrate lahat ng tao ngayon sa paglilingkod sa Diyos. Ano ba talaga ang time ni Christ sa paghahari na dapat gawin ng mga tao? Yung gagawin niyang isang kaharian. Ayan. Okay. Dito sa sinulat ni Apostol Pablo, makikita natin sa Galatians chapter 4, verse 9. Bago natin puntahan yung
aklat ng Revelation. Okay? Datapwat ngayon yamang nakikilala na ninyo ang Diyos. O ang lalong mabuting sa piling. Kayo'y na nakikilala ng Diyos, bakit muli na nagbabalik kayo doon sa mahihina at walang bisang mga pasimulang aral? Nasa mga gayo'y minanasa ninyong pagbalik sa pagkaalipin. Ito kaya ay makapagbigay ng kaluwalhatian sa Diyos? Yan na. Ang problema po, doon sa mga nagbalik mula sa pasimulang aral, ibig sabihin, ang gospel of grace kasi, wala kang gagawin. Maniwala ka lang na si Kristo ang tagapagligtas, ang kordero nagbukas ng aklat, you are saved. Now, if you are saved in Christ, anong gagawin mo? Maghanda ka sa paghahari ngayon ni Kristo sa iyo. Dahil gagawin kang isang kaharian. At kapag ginawa kang isang kaharian, tiyakin mo na mabigyan mo ng kaluwalhatian ng Diyos. Pero kung hindi, ito ang mangyari. Sapagkat yung sinabing hindi, yan yung nagsibalik mula sa pasimulang aral. Natuto ka na eh. Bumalik ka sa pasimula. Ang panganib nito, sa mga 60, 70 years old, ang aral hanggang ngayon mula pa sa pasimulang aral. Base sa pag-correct ng Apostol Marcos in chapter 7 verse 4. At salamat sa Diyos sa younger age natin na buksan ito sa atin. Ang tanong, ano ang parusa ng Diyos dito sa kanyang paghahari nitong nagsibalik mula sa pasimulang aral? May parusa pa yung mga kapatid. Sapagkat itong Marcos chapter 7 verse 4, lahat yan naglilingkod sa Diyos. Itong Acts chapter 15 verse 10, lahat yan naglilingkod sa Diyos. May kinikilalang Diyos. Pero kapag hindi siya maluwalhati sa panahon ng kanyang paghahari, ito ang talo ng Diyos. Kaya lang, Diyos na nakakaalam kailan niya paluin yan. Maaari ang bansa natin pinalo na. Kaya humanda po ngayon ang sino mang nilantad ng Diyos sapagkat kahit meron kang 100 abogado para i-secure ang iyong safety maging sa legal, walang magagawa yan sapagkat Diyos na ang gagalaw niyan. Kaya po malinaw, si Kristo lang ang magbukas ng aklat dahil kung marami pong magbukas, maaaring masalaula po ang kanyang paghahari. Kaya sa pagbukas nito, paglantad niyan tulad ng light, lahat ng nasa dilim, ilalantad yan. Ngayon sa panahon yan, if ito coming of the Lord, ang paghahari ng Panginoon sasabay ang Antichrist. Hindi halata. Kasabay na yung tsunami, earthquake, anong krimen, poverty, kasabay na yan. And then, yung mga sinners, lalabas yan. O, bakit ganito? Bakit ganyan? Ang sabi doon sa panahon yun, huwag kayong magulmihanan. Relax lang kayo. Kaya ang payo natin sa ating mga kaibigan sa ibang grupo, medyo alalay lang sa pagkukomment at pagbigay ng expose laban sa sinuman sapagkat ating pinapayo na ang time na ito is spiritual coming of the Lord. Kailangan maging mahinahon lang talaga tayo. Hindi pwedeng sasabay tayo sa sitwasyon sa panahon. Ngayon, ipinakita dito, ano ang gagawin ng Diyos kapag hindi siya maluwalhati sa mga relihiyon sa buong daigdig. Okay. Kasi po, hindi ako maniwala na damay-damay ito eh. Kahit kapitbahay mo may-ari ng kidlat at lindol, hindi ka tatamaan sapagkat ang pag-secure ng Diyos by His kingship time, specifically, ang sino mang gagawin ng Diyos na kanyang kaharian, magbibigay ito ng kaluwalhatian magpakailanman. So paano ka makapagbigay ng kaluwalhatian sa Diyos kung ikaw ay may sakit, kung ikaw ay may karamdaman, kung ikaw ay pilay, kung ikaw ay
may problema. Hindi ka makapagbigay ng kaluwalhatian ng Diyos. Ibig sabihin, if there is any individual today na merong ganong sistema, magtanong tayo sa Diyos. Tama ba? Mali ba ito? Yung payo ba, kailangan ba talaga sundin? Kasi po, minsan na misinterpret natin sapagkat ang tao, bilang tao, ang inisip lang natin, okay na yan, pwede na to, sige lang. Hindi po ganun. Strictly speaking, sa kanyang kingship time, if we talk separations, pag sinabi ng Diyos, separate yan. Pag sinabing bawal, bawal yan. Makikita natin mamaya sa sistema ng pagpapatakbo ng panahon ni Christ kung paano niya kinikorek ito. Kasi itong paraisin po, malawak po ang pag-aaral niyan. Okay. Itong gagawin niya, Revelation chapter 2, verse 27. Anong sabi? Tagalog? At sila'y paghaharian niya sa pamamagitan ng isang panghampas na bakal. Gaya ng pagkadurog ng mga sitiglang lupa ang nagpapalyo. Gaya naman ang tinanggap ko sa aking ama. Kung ikaw ay billionaires, okay, listen carefully. Meron kang anak na 10. Anong plano mo sa bawat anak? Maging professional. Magkano ang ilalaan mo sa bangko bawat isa? 10 billion, 20 billion? Siyempre, iisipin mo, pag namatay ka na, may maiwan kang mana, 5 helicopter, 10 jet. Inisip mo, hindi sila maghihirap. Pero anong sabi sa scripture? Maghahari ang Diyos, gagamit siya ng panghampas. Anong klase? Bakal ang gagamitin niya. Ibig sabihin, ilalantad ang tao, ibubulgar ang tao, ibubulgar lahat ng religion ngayon kung sino ang pinanahanan niya at gagawin niyang kaharian at sino ang mga churches ngayon na nagpapairal tungkol sa kaharian. Sapagkat sa time ng kanyang paghahari, nangyari na po sa bansa natin, even from Supreme Court up to the lower court. Pinag-uusapan ang legal system ngayon, ang legal po, malaking problema sa bansa natin. Dahil hindi na dumaan sa tamang proseso ang lahat ng bagay if we talk administration. Now, as a servants of the Lord, as pastors and bishops, hindi tayo nakadesign from 3 years lang to 6 years. Kundi habang nabubuhay tayo, magsabi din ng katotohanan. Magsalita din ng katotohanan at magturo din ng katotohanan sapagkat ang ating tagapagligtas ay buhay at nabubuhay magpakailanman. Sa kanyang kingship time, ang kanyang dalapom, hindi, bakal. Gaya ng pagkadurog ng mga sisidlang lupa ng pagpapalyo, gaya naman ng tinanggap ko sa aking ama. Ibig sabihin, pag minold ka ng Diyos, wala kang magagawa, kang i-react. Inayos ka ng Diyos eh. Okay, mag-start ka muna sa ganung bagay, mag-unti-unti ka muna sa ganung bagay. Huwag kang mag-react kasi pag kumontra ka, magbabago yung design. Di ba yung papapalyo, putik? Umiikot yan. Banga ang gusto kong gawin. Huwag kang kukontra. Kaya yung putik, susunod lang siya kung anong gagawin. Pagdating naman sa paglilingkod sa Diyos, scripture, basihan. Yung sinabi ni Pastor, tama ba ito? Yung implementation namin sa church, tama ba ito? Yung celebration namin Feast of Passover, tama ba itong buwan? Tama ba itong pizza? Hayaan mo na lang, kahit basta nagkaisa kami dito. Sabi namin Biblia, ang tinatalian sa langit, tinatalian sa lupa. Ang tinatalian sa lupa, kakalagan sa langit. Di ba ganun ang aral? Ibig sabihin, kung ano ang kakalagan sa lupa, tama, yun din ang kakalagan sa langit. Tama din. Hindi siya pwedeng i-apply kahit mali. Pwedeng kalagan sa lupa, pwedeng kalagan sa langit. Hindi ganun. Walang involved dito na maling pagsunod sa Diyos sapagkat may pagkukorek ng Panginoon. Sino ang false religion sa buong daigdig nito? Galatians chapter 1 verse 5.
chapter 5, verse 1. Tagalog. 5:1. Kalayaan ay pinalaya tayo ni Kristo. Magsitibay nga kayo at huwag na kayo pasakop na muli sa pamatok ng pagkaalipin. In order ulit. Pagkaalipin ng traditions of men. Wag na. Sabi ni Apostol Pablo, pamatok ng pagkaalipin sa maling pagsunod sa buwan, pagsunod sa pizza. Wag na eh. Oh. Yan na, nakikita natin. Dito sa kingship time ni Jesus Christ, tulad ng magpapalyok, ihuhugis siya ng mabuti. Kapag hindi mabigyan ng kalwalatian ng Diyos sa kanyang kingship time in any religion today, hahampasin sila ng Diyos ng bakal. Okay. Marami akong kausap actually sa ating page, ano? Hindi ko lang banggitin ng mga pangalan. Ang galing magpadala ng mga verses. Lahat ng husay. Godhead, pananampalataya, righteousness. Okay, thank you, brother. Okay, tatanungin kita. Naniwala ka ba na ang Sunday ay first day of the week? Oo, kasi yan ang pagsamba. Bigyan mo ako ng verse. Walang maibigay na verse. Alam mo kung hindi binuksan itong aklat na ito, mula doon sa pagsara sa panahon ni Daniel, kung hindi binuksan to, lahat tayo maluloko. Madideceive tayo lahat. Yung lingguhan nga ng pagsamba. At tayo mismo makapagsabi na walang makapag-prove kahit sinong professor sa pit defender ng Roman Catholic para i-prove na ang Sunday ay first day of the week. Ang tanging ituturo nila, sunod ka na lang sapagkat from 15th, 21st century, yan ang binigay sa ating doktrina. Hello? Sabi na yung scripture, huwag kayong bumalik sa pasimulang aral. Nilinaw ni Apostol Pablo yan. Sapagkat ang babalik sa pasimulang aral, tatamaan sila ng panghampas na bakal mula sa Diyos, sa kanyang kingship time. Hindi po ang kanyang dala na ilatigo sa hindi. Bakal ang gagamitin ng Diyos. Masakit yun. Ngayon, pag tinanong natin, napaliwanag niyo ba na ang Sunday ay first day of the week? Ang sagot pa sa akin, bahala ka sa buhay mo. Kasi masakit sa kanya eh. Parang hinampas siya ng bakal doon sa mga katanungan yan. Ang daming magagaling kausap ko. Mga profesor yung iba. Pag tinanong ko sa mga major na pag-serve sa Panginoon, hindi na po nila maibigay ang sustansya ng paliwanag. Ngayon, dito ko makikita, hindi sa pagmamalaki, kawawa yung mga kapwa natin believers sapagkat nasa isip nila tama na ako. 10 years ang profession ko, 15 years ang aking pagbabasa sa Biblia. Wala na pwedeng makatalo sa akin. O di, pag pinangaralan mo ngayon, pag tinanong mo, hindi nila kayang ibaba ang sarili. Kasi po, yan ang nabitbit nila sa aral ng scribe and Pharisee. Pag natuto na ng ilang verses, ng ilang mga doctrine, ang yayabang na. Ngayon, pag kinokorek ng Diyos, ang hirap ng bumaba. Sa time ng kingship time, papaluin sila ng panghampas na bakal na yan. Ngayon, sa paliwanag po dito, merong paliwanag din si John the Beloved sa chapter 5, verse 13. Pakibasa sa Tagalog. Di na pwedeng mapipigilan to yung kingship time ni Jesus Christ. Sapagkat declare na po ang lahat ng bagay. Chapter 5, verse 13. Ngunit hindi nakikilala ng pinagaling kong sino siya. Sapagkat sa Jesus ay humiwalay palibhasay ng isang karamihan. Yan. Tuloy. Okay. Pagkatapos ay masumpungan siya ni Jesus sa templo. At sa kanya ay sinabi, narito. 15, binasa mo kanina. Chapter 5, verse 13. Revelation.
bagay na nilalang na ang nasa langit Mm. at nasa ibabaw ng lupa at nasa ilalim ng lupa at nasa ibabaw ng dagat Mm. at lahat ng mga bagay nasa mga ito Mm. ay narinig kung mga nagsasabi sa kanya na nakaupo sa luklukan at sa kordero at ang pagpapala at kapurihan at kaluwalhatian at paghahari magpakailan-kailanman. Ilan yung voice ng Diyos? Granites, earthquake, revelation, voice, fire, and thunder. 5 voice of God. Walang naka-interpret niyan, liban lang sa Diyos. Ngayon, sa time natin, ipinakita doon sa scripture na binasa kanina, sa ibabaw ng lupa at sa ilalim ng lupa. O sinong hindi iayanig niyan? Sinong nagsabi? Yung nakaupo sa luklukan at sa kordero. He sat down the right throne of the Father. Binasa kanina. Siya yun. Si Jesus Christ. Yes. Ay ang pagpapala, kama, at kapurihan, at kalutian, at paghahari. Oh. Pagpapala, kapurihan, kalulatian, at paghahari. Ngayon, anong gagawin niya dito sa mga paraisim na naging false religion ang mga tao dahil sa mga parisiyo na to? Itong gagawin niya, okay, Matthew chapter 6 verse 16. Chapter 6 verse 16. Bukod dito, pagka kayo mga aayono, Mm. huwag kayong gaya ng mga mapagpaimbabaw, Mm. na may mapapanglaw ng mukha, Mm. sapagkat kanilang pinasasama ang mga mukha nila Mm. upang makita ng mga tao na sila'y nag-aayono. Katotohanan sinasabi ko sa inyo, tinanggap na nila ang sa kanila'y gabi. That is a character of paraisim, scribe and Pharisee. Tinanggap na nila ang ganti na wala na silang ganti na hintayin mula sa Diyos. Ibig sabihin, habang nabubuhay ang isang tao, gano'n na lang. Maging mayaman ka, milyonaryo, maging bilyonaryo ka, maging mayabang ka, mataas ka sa buhay mo, gano'n na lang. After you, wala na. Hindi ka na concerned sa next generation. Hindi na tayo concerned ng mga leader, mga tagapagturo for the next generation. Anong klase yun? Ang tanong ganito. Itong katanungan ito, malalim to. And I hope maintindihan natin mabuti. Okay? Scripture. Paano ni Christ nilinaw lahat ito? Na itong katanungan na ito ay katanungan ng buong daigdig. Sa bansa natin, Luzon, Visayas at Mindanao. Sa buong mundo that we have 197 nations. Religion, we have 10,000 religion in the whole universe. Okay. Ito po, ang sabi ni Apostol Mateo in chapter 9, verse 11. Itong sabi niya, Tagalog. Sige. At nang makita ito ng mga Pariseo, ay sinabi nila sa kanyang mga alagad, bakit sumasalo ang inyong guro sa mga naniningil ng buwis at mga makasalanan? Question yan. Bakit nakasalo ang Panginoon sa mga naningil ng buwis at sa makasalanan? Di ba yan ang kanyang mission? To save and to redeem. Physically, kailangan niyang makisalo to share the Word of God. Sapagkat siya yung in the beginning, doon sa John 1:1, mula sa Diyos, sumasa Diyos, at Diyos, yung word na yon sa pasimula, siya yon. Physically, nung dumating siya, nakita ng mga paraisim, mga pariseo, ba't nakisalo yung taong yan? Sa mga makasalanan at maniningil ng buwis. 14. Samantala, ang alam nila, pag ikaw disyenteng tao, sikat ka, may kaloob ka, ay hindi ka pwedeng makisalo. Pero si Christ nakisalo.
Anong mystery doon? Anong malalim na kwento doon? Bakit kailangan gawin ng Panginoon yun? Ganun po yun. Eh ngayon, ang mga pare, di mo na pwedeng basta-basta makausap. So sabi nga ng kaibigan ko, di naman lahat. Pagdating ng weekend, isang band yan sila pupunta sa mga bar. Ang mga followers na nagsisimba linggo-linggo, walang kalam-alam. Yung pare nila, after Sabado at Linggo, andoon sa mga pagdating misa. Minsan may pare pa akong nakita, ang haba ng buhok. Nagkasal sa, sabi ko, ano ba nangyari sa ating mundo? Ang karakter ng scribe and Pharisee, pag sila tumirada, talagang walang iiwang pangkaraniwang yan. At mapasunod ka. Kasi po, bilang tao, yan ang question natin. Na bakit ginawa ng Panginoon yun? Doon sa maniningin ng buwis at sa mga, nakijuwin siya doon. Anong klase yun? Inuman ba siya? Sabi ni Paul sa kanyang time, kung barbaro, nakibarbaro siya. Hintil, nakihintil siya. Ibig sabihin, alang-alang lang sa pangangaral ng salita ng Diyos, gagawin niya. Yan din ang kanyang sinundan sa time ni Christ. Yan isa pa, bigyan natin. Matthew chapter 11 verse 13. Matthew chapter 11 verse 13. Sapagkat ang lahat ng mga propeta at ang kautusan hanggang kay Juan ay nangagsipang hula. Yun. Propeta hanggang kay Juan, nagsipanghula.